Ihirap na tayo, nag-party pa! Bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, dalawa pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands para backup. Anak ng tinapay naman tong Marcos administration na to, nakakaleche talaga. O, pakita po muna natin kung paano po tumulo ang sipon. O, ito ha. Panoorin niyo po mabuti. We often speak of Ayun o, development in terms of economic growth, Ayun yung sipon. infrastructure, technology, or trade. Hindi niya man lang napansin, napapalabas na. Doon niya na lang pinunasan nung nandito na banda sa may lips banda eh. Buti hindi nadilaan. Ayon kay PRRD, kapag bigla na tumulo ang sipon, ano pong ibig sabihin nito? Sip on forever. Sana all. Sip on forever, sana all, sabi pa ni PRRD. Ito na ba yung tinatawag na karma is life? Dahil kung ano man yung mga sinabi ni Tatay Duterte bago po siya napunta ng illegal sa dahig, nangyayari na po mga lodi. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Eto po, bakit nga po ba biglang tumulo ang sipon ni PBBM sa gitna po ng kanyang talumpati? At eto mga Lodi, bago po ito nangyari, meron na pong prediction ito po si Tatay Duterte kung ano po bang ibig sabihin nitong tumutulo po bigla ang sipon nang wala pong dahilan. Oh, may inis na naman kayo dyan. Ito lang naman, nakita natin sa video ni Tatay Duterte nung maisog rally dyan po sa Cebu. Oh, share niyo po itong video na to kung gusto niyo pong ma-high blood yung mga loyalistang tanso. Pero bago po ang lahat, balikan po muna natin yung maluhong pamumuhay ni Marcos Jr. Diba sabi niya po, magtipid po tayo, dapat iwasan po yung mga maluluhong pamumuhay, magtipid po ng 20%, 10 o 20% po sa gobyerno, para po makatipid daw po sa gas or sa kerosene ba o ano ba dyan. At kiniklaim pa po nila mga Lodi na ito pong repatriation na nangyari po sa mga OFW nating mga kababayan, pondo daw po ng gobyerno, pero hindi pala. So eto mga Lodi, panoorin po muna natin si Atty. Topacio kung paano niya po ito binulgar ang grabe pong maluhong pamumuhay ng Marcos family. Ihirap na tayo, nag-party pa! Bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, dalawa pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands para backup. Grabe mga idol, no? Yung ginamit daw po kay Tatay Duterte na jet, papunta po ng dahig, ginamit din po niya pang-backup daw po eroplano. Grabe naman, sino-sino yung mga sakay niyan? So, eto, Ang tindi, ano? Hindi ba yung sasakyan mo may backup? Ito, eroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. grabe! 31 million kada eroplano, so 62 million. Anak ng tinapay, tapos sinasabi mo magtipid ng 10 hanggang 20% sa gasolina. Anak ng tinapay naman tong Marcos administration na to, nakakaleche talaga. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang dalawang eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Insensitive talaga mga Lodi. Ba't po insensitive? Kasi nga hindi niya nga napansin na tumutulo na yung sipon niya sa talumpati niya. Insensitive talaga, hindi niya nararamdaman. Ano po daw ibig sabihin nito mga Lodi? O, pakita po muna natin kung paano po tumulo ang sipon. O, ito ha. Panoorin niyo po mabuti. One of the most fundamental measures of a nation's progress Yan na. the status of its women. We often speak of Ayun o, ayun o. development in terms of Ayun o. economic growth, Ayun yung sipon. infrastructure, technology, or trade. But Buti hindi ko yan sa camera, oh. Condensed milk. Hindi niya man lang napansin, napapalabas na. Doon niya na lang pinunasan nung nandito na banda sa may lips banda eh. Buti hindi nadilaan.
So, eto mga Lodi, may sinabi po si Tatay Duterte doon po sa maisog rally nila sa Mandawi, Cebu. About po dito sa biglang tumutulo daw po yung sipon. Ayon kay PRRD, kapag bigla na tumulo ang sipon, ano pong ibig sabihin nito? Bisaya po ito, tatagalogin ko para sa mga panonood po nating mga Tagalog na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Eto na po, panoorin nyo mabuti, kapit po kayo dyan, mga lulistang tanso ha. Ibaw kag unsay pag-ilanan sa adik. Sabi po ni Tatay Duterte, alam nyo po ba paano matutukoy ang isang adik? Eto po. Mukalit lang o ang sip-on, mukalit lang tulo. Kung yung sipon daw po, bigla-bigla na lang daw pong tumutulo. Ano to, coincidence lang ba to mga idol? Nagkataon lang ba talaga na yung sinabi po ni Tatay Duterte sa Mandawi, Cebu na nagbaisog rally po sila dyan February 22, 2025 mga idol, ganito po yung nangyari dito po kay PBBM sa talumpati niya sa US? Ano yun? Nagkataon lang talaga? O totoo yung sinasabi ni Tatay Duterte na di umano kapag biglaan daw pong tumulo ang sipon sa iyong ilong nang hindi mo namamalayan, indikasyon daw po na isa pong addict yung taong yun. Yari tayo dyan. Medyo mabigat to ha, pero balay nyo. Kayo na humusga. Di nila mapunggan. Oh, hindi na po mapigilan. Sip-on forever. Sana all. Sip on forever, sana all. Sabi pa ni PRRD. Ito na ba yung tinatawag na karma is life? Dahil kung ano man yung mga sinabi ni Tatay Duterte bago po siya napunta ng illegal sa dahig, nangyayari na po mga Lodi. Bago po, nanalo si PBBM bilang Pangulo ng ating bansa, sinabi niya po itong weak leader. At gumagamit daw po, may bagahe daw po. Parang lahat po ng yun, totoo. Ito pa po mga Lodi, ang pinakamatindi. Dahil yung sinabi po ni Tatay Duterte na kapag biglaan daw pong tumulo ang sipon, indikasyon daw po na yung tao na yun addict. Hindi ko po alam ha, hindi po ako doktor o para sa mga doktor dyan o expert po dito, baka pwede nyo po akong tulungan kung totoo po ba yung sinabi ni Tatay Duterte na di umano kapag meron daw pong tao na bigla daw pong tumutulo yung sipon na hindi na namamalayan, indikasyon daw po na addict po yung tao na yon. Pa-comment na lang po para po sa mga eksperto dyan. Pero para sa akin mga Lodi, mukhang totoo. Kasi parang lutang lagi. Oh, para na naman to sa mga tansong talangkada na iyakin. O para sa inyo tong video na to ha. Huwag kayo masyadong na-high blood. Kasi kapag dito to, huwag kayo nagagalit. Napaghahalataan tuloy kayong guilty. O, kayo na bahala umusga kung may katotohanan ba ang sinabi ni Tatay Duterte. Sipon forever, sana all. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!